Para po sa devotion natin patungkol sa victory over death. Dito po tinalakay natin ang ating Panginoon Jesucristo ay nagtagumpay na laban sa kamatayan and there's nothing to be afraid of. Mga kapatid, yung death, kahit saang siglo, kahit saang panahon, yung death talaga, yung kamatayan talagang pinakakinakatakutan sa lahat. Kahit ako, nung bata ako, takot na takot ako sa kamatayan eh. Parang, ang pinakatakot ko, paano pag namatay yung mga mahal ko sa buhay? No? Paano pag namatay ang kuya ko, ate ko? Paano pag namatay nanay, tatay ko? Ang dahil kong kinakatakutan, no? Especially yung kamatayan. Pero nung naunawaan ko na ang ating Panginoon Jesucristo ay nagtagumpay na laban sa kamatayan, nawala, naglaho yung takot ko sa kamatayan. At naisip ko na lang lahat naman ng tao mamamatay. Kahit it's just a matter of time. Pwedeng mauna ako sa inyo, pwedeng mauna kayo sa akin. I don't know. Pero one thing is for sure, lahat tayo mamamatay and our only hope is the Lord Jesus Christ. Jesus Christ has won. Jesus Christ is victorious over death. Now, gusto ko pong bigyan natin ng pansin yung isang bagay rito na hanggang ngayon, no, pag minimeditate ko, inuunawa ko yung psychology, yung ano yung nasa isip ni Apostol Pablo. Until now, na-amaze pa rin ako eh. Sabi po rito sa Philippians 1:21-23, sabi niya rito, "For to me to live is Christ and to die is gain." Sa pag-interpret po ng Bible, lagi po nating iisipin ano ba yung authorial intent, ano ba yung intention ng author nang sinulat niya yung isang kasulatan. Halimbawa rito sa Philippians, ano yung tumatakbo sa isip niya? Ano yung mental state niya? Dito po makikita natin na si Apostol Pablo, dito sa mga verses na ito, talagang wala siyang takot sa kamatayan. Ang ganda ng perspective niya na I hope tayo po magkaroon ng ganitong perspective. Sabi niya, "For to me, to live is Christ." Ang mabuhay ay para kay Kristo. Pero ang mamatay, isa itong kapakinabangan. Dito po, torn between the two. Alam niyo po yung pareho niyang gustong mangyari. Gusto niyang mabuhay, tapos gusto niya ring mamatay. Saan ka nakakita ng ganitong klaseng tao na mayroong ganitong perspective na gustong mabuhay at the same time gusto niyang mamatay? Bakit niya gustong mabuhay? Para mas makapaglingkod pa sa iglesia. Gusto niyang mamatay para makapiling na ang ating Panginoong Jesucristo. And he was torn between the two. Sipin niyo po ito, ang daming mga tao sa mundo talagang ayaw mamatay, no? Kahit anong mangyari, lahat na ng gamot at stem cells at kung ano nung pwedeng gawin para humaba buhay, basta ayaw mamatay. Pero dito sa Biblia, meron tayong makikita na isang tao gusto nang mamatay at makapiling ang ating Panginoong Jesucristo. What kind of mindset is that? Diba? Sabi dito, "If I'm to go on living in the body, this will remain fruitful labor for me. Yet what shall I choose? I don't know." Di ko alam kung anong pipiliin ko. Sabi niya, "I am torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far." May pagtatalo sa loob ko, sabi niya. Merong naglalaban, dalawang option. Mabuhay o mamatay, makapiling ang Panginoong Jesucristo. Sabi dito, "Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo sapagkat ito ang lalong mabuti." So, mga kapatid, bilang Kristiyano tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo, is there anything to be afraid of? Meron ba tayong dapat ikatakot? Dapat ba tayo matakot sa kamatayan? Dapat ba tayo matakot sa malulubhang karamdaman? Si Apostol Pablo, meron din siyang malubhang karamdaman. Pero dito mapapansin talaga natin na excited din siya makapiling ang ating Panginoong Jesucristo at yung kamatayan is just a doorway to meet Jesus Christ. So, sa atin po, mga kapatid, kapag napalaya tayo mula sa pagkaalipin sa kamatayan, again, sabi po rito sa Hebrews chapter 2 verse 14 and 15, "Since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity so that by his death, he might break the power of him who holds the power of death, that is the devil, and free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. At mapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan, sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkaalipin." So mga kapatid,
I hope matanggal na tayo, makawala tayo doon sa pagkaalipin sa takot sa kamatayan. Gayon tayo pinalaya na ng ating Panginoong Jesucristo mula sa ganong klaseng takot. There's nothing to be afraid of. We have to be brave. Kailangan harapin natin ang anumang pagsubok sa buhay, maging kamatayan man yan o malubhang karamdaman. Dahil sa ating Panginoong Jesucristo, merong pag-asa, merong resurrection of the body. At pag binigyan tayo ng resurrected body, yung perfect na katawan, hindi na po yan magkakasakit, magkakaroon ng pagdaramdam, ng paghihirap, hindi na po magugutom, perfect body. Kaya po, something to be excited for, no? Pwede talaga tayong maging excited sa kamatayan. Hindi po dahil yung kamatayan ay exciting, kundi dahil yung kamatayan is just a doorway to meet Jesus. So I hope meron po tayong natutunan dito sa devotion natin na ito. Nakita natin yung tagumpay ng ating Panginoong Jesucristo mula sa kamatayan. Death has been swallowed up in victory. Death no longer holds any fear or sting. Wala nang tagumpay yung kamatayan, wala nang kamandag laban sa atin. Death marks the beginning of a new life. At patuloy po natin itong i-meditate. Marami po mga verses dito na pwede nating basahin na magbibigay ng encouragement sa atin kung tayo man ay may mga karamdaman o pumanaw na yung mga mahal natin sa buhay na mga mananampalataya. I hope this one will give us encouragement. Maraming salamat po sa inyo. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.